Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa panampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 62 at welcome sa ating araw-araw na pagbasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinikayat ko po kayo makibasa at magdilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ninyo na ang natitirang ikalimang bahagi ng naunang nakolekta ninyo, pinahihintulutang kulimbat sa digmaan, ay para kay Allah at sa kanyang sugo. Gayon din sa malalapit niyang kamag-anak at mga ulila. May hirap at mga naantalang manlalakbay. Ito ay kung kayo ay nananampalataya kay Allah at sa anumang ibinaba namin sa aming mga alipin sa araw ng pamantayan, sa labanan sa Badr, sa araw ng sagupaan, ng dalawang hukbo ng mga nananampalataya at hindi nananampalataya. Si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Nang kayo ay nasa malapit na bahagi ng lambak at sila naman ay nasa kabila at ang mga karwahe ng kalakal ay nasa mababang posisyon sa inyo, kung kayo ay magtitipanan sa isa't isa, ay hindi kayo magkakasundo. Ngunit pinag-isa kayo ni Allah at ito ay upang tuparin niya ang isang bagay na naitakda na upang wasakin ang mga mawawasak ayon sa patunay at upang ang mga mabubuhay ay mabuhay ayon sa patunay. Tunay na si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Nang ipinakita sila ni Allah sa iyo sa panaginip, nakakaunti, at kung ipinakita niya sila sa iyo na marami, kayo ay masisiraan ng loob at magtatalo-talo tungkol sa paglaban. Ngunit inilayo kayo ni Allah mula rito. Tunay na siya ang nakaalam ng nilalaman ng mga dibdib. Nang ipinakita niya sila sa inyo nakakaunti sa inyong paningin, nang kayo ay magkita, at ginawa niya rin kayong kaunti sa kanilang paningin. Ito ay upang tuparin ni Allah ang isang bagay na naitdakda na. Kay Allah magbabalik ang lahat ng bagay. O mga nananampalataya, kung kayo ay makakasagupa ng pangkat mula sa mga kalaban, ay tumayong matatag at alalahanin ninyo si Allah ng maraming pag-aalaala upang kayo nawa ay magtagumpay. Sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at huwag magtalo-talo dahil kayo ay masisiraan ng loob at manghihina. Maging mga matiisin. Tunay na si Allah ay kapiling ng mga matiisin. Huwag maging katulad ng mga lumabas mula sa kanilang mga bahay na mayayabang upang magpakitang tao at humaharang sa landas ni Allah. Si Allah sa kanilang mga gawain nakaarok. Nang pinaganda para sa kanila ni Satanas ang kanilang mga gawain at nagsabing, walang makatatalo sa inyo sa araw na ito na sino mang tao. Tunay na ako ay tagapag-ingat ninyo. Ngunit nang nakita na ang dalawang hukbo ay tumakas ito at nagsabing, tunay na wala akong kinalaman sa inyo. Tunay na nakita ko ang hindi ninyo nakikita. Tunay na kinatatakutan ko si Allah. Si Allah ay malupit magparusa. Nang sinabi ng mga nagpapanggap na Muslim at yaong may sakit ang kanilang mga puso, iniligaw sila ng kanilang relihiyon. Sino mang manalig kay Allah ay tunay na si Allah ay makapangyarihan at maalam. Kung makikita lamang ninyo kapag kinuha ng mga anghel ang kaluluwa ng mga hindi nananampalataya, sila ay humahampas sa mga mukha at likuran ng mga hindi nananampalataya na nagsasabing, tikman ninyo ang parusa ng matinding apoy. Yaon ay dahil sa nakamit ng inyong mga kamay. Si Allah ay hindi mapang-api sa kanyang mga alipin. Ang gawain nila
ay tulad ng kay Paraon at mga nauna sa kanila. Sila ay hindi nananampalataya sa mga tanda ni Allah at sila ay pinarusahan ni Allah sa kanilang mga kasalanan. Tunay na si Allah ay malakas at matindi magparusa. Yaon ay dahil si Allah ay hindi magbabago sa kanyang biyaya na ibinigay niya sa anumang nasyon, liban na lamang na baguhin muna nila ang kanilang mga sarili. Tunay na si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Ang gawain nila ay tulad ng kay Paraon at mga nauna sa kanila. Sila ay nagpasinungaling sa mga tanda ni Allah, kaya winasak namin sila dahil sa kanilang mga kasalanan at nilunod namin ang nasyon ni Paraon. Silang lahat ay mga makasalanan. Tunay na ang pinakamasamang nilalang sa paningin ni Allah ay yung mga hindi nananampalataya at hindi sila naniniwala. Silang mga nakipagkasunduan sa inyo na mga Hudyo, ngunit binabali nila ito sa lahat ng pagkakataon at hindi sila natatakot kay Allah. Kung nakaharap mo sila sa labanan, ay parusahan mo sa pamamagitan nila ang nasa likuran nila upang sila ay magkawatak-watak at makaalala at hindi na umulit sa panlilinlang nila. Kung kinatatakutan mo sa mga tao ang panlilinlang, ay isauli mo sa kanila ang kanilang kasunduan upang maging patas kayo. Hindi minamahal ni Allah ang mga mapanlinlang. Huwag akalain ng mga hindi nananampalataya na makakatakas sila. Tunay na sila ay hindi bibigo kay Allah. Ihanda ninyo sa kanila ang anumang kaya ninyong ihanda, lakas at kabayong pandigma na sa pamamagitan nito ay tatakutin ninyo ang kalaban ni Allah. Ang kalaban ninyo at iba pa liban sa kanila na hindi ninyo nakikilala. Ngunit nakikilala ni Allah. Anumang gastusin ninyo sa landas ni Allah ay gagantimpalaan niya ng buo sa inyo at hindi kayo dadayain. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.